Ito naman, alam nyo na, no? Extraordinary unity. Hindi unity. Wala na unity, no vlogs. Oo. Wala na, Rapi Tulpo. Oo. Pero si Digong, tanghali gumising. Kaya nga. Oo. Pasensya nyo na. Tao lang, matanda pa. Di ba, no? Nako, kilala nyo naman yan. Si Gwen ng Garcia ng Cebu. Alam niyo naman na ang Kuanta Crote Juanito Biag. Si yung na yan ni Duterte, di ba? Una na ngang tumalon yan sa partido. Oo, sumama na nga sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Wala na, iniwan na si Digong. Hindi ka na mahal, Digong. Oo, nag-iiyakan na nga eh. Kung kayo-kayo na nga lang hindi pa magkakasundong magpapamilya, ay grabe, siguro nakita ng mga kasama ninyo, ay mahirap yan. Oo, hindi na lang tayo, wag na tayo sumama. Dito na lang tayo. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo, kahit tinatawag-tawag na bangag napakagaling naman maayos naman ang pamumuno diba? Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan ang 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ala, Digong! Oo, tignan mo, iba't ibang taga-bansa yung mga delegado na, umattend dyan, Sana all talaga. Oo, iba't ibang bansa, hindi lang China ang uma-attend. No, kay Digong kasi puro taga-China lang Oo. Binubola-bola niya yung China, hindi niya alam, mas magaling mambola mga taga-China. Alam niyo mga kababayan na natitira na lang diyan kay Digong, yung mga nakinabang ng husto. Alfonso Iniz. Ang mga nakinabang lang naman ng husto diyan kay Digong, yung sumipsip ng husto kay Digong, yung mga kumita ng husto kay Digong, yun na lang yung mga nananatili diyan. Diba? Tumaas po minimum wage. Kita mo? Nagreklamo ba mga negosyante? Hindi. Yelsi Pan Channel, di ba? Walang reklamo. Bakit? Para sa ekonomiya, para sa bansa subukan nyo kay Digong tumaas yan. Aba, nagrarally na yung mga tao. Nagrarally na yung mga negosyante. Nagagalit na. Ganon. Nako. Diba noong panahon ni Digong, no? Sige, balak itaas. Ano Digong? Sige nga, subukan mo nga. Ayun, hindi niya ginawa. Bakit? Hindi nga maayos Buti sana kung maayos ang ekonomiya. So, eto na ngayon, pag-uusapan natin ekonomiya. Ibig sabihin niya, sinyalis yan mga kababayan, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ang mga negosyante, walang angal. Diba? Pepe Malonzo, Jocelyn Yee, John Esteves, Jaquel Manila, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating tulad ni Weng Watanabe, no? Sige na, dali-dali. Balikan mo na lang to, Juanito Biag. Si Digong hindi marunong mag-English kaya ayaw ng ang US. Talaga? Di ba no? Di ba? Alam nyo, thank you sa pagtatanggol. Hindi po. Abay, karapatan nating mga Pilipino, obligasyon nating mga Pilipino na ipagtanggol ang gobyerno. At kailangan pangalagaan ang ating salamin. Bilang Pilipino, ano pa lagi ko sinasabi? Salamin natin ang pamumuno, ang gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos. Salamin natin yan. Kung anong magiging kasiraan niya, kung anong magiging negatibo o positibo, ay yun ang atin. Di ba? Ganon din sa ating mga Pilipino. Jerry Angeles.
Kaso nga, mga kababayan, alam nyo, ang nagpapapangit lang dito mga Duterte. Ang papangit sige tuloy. Bakit? Puro mga taga ibang bansa ang delegadong nandiyan diyan. Ay tiyan, tawa-tawa lang. KK, oo. Naku, Diyos ko po. Sige, pasok. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala sa Cebu Governor Gwen Garcia. Sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet somehow, we fail to achieve it. But narinig niya? Sino kaya? Bakit kaya hindi nagtagumpay daw? Naging fail daw. Sa panahon ba ni Digong Jerry Angeles, thank you naman. Not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBB. Kita nyo? Galing talaga, ni Pangulo, Pogi, Alam nyo, sa totoo lang, sabi ng nanay ko, muntik ko daw talaga maging tatay yan, Pinaglihi daw ako kay Bongbong, sige. Kamukha naman kami, di ba? Sige, tuloy. Sa talumpati ng gobernadora, pero naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos, lalo't isang vote rich na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Yon. Well, Mr. President, andali! Sino ba yung yung tao, yung man daw, yung lalaki, o sino man? Na nagtatawag daw ng unity? Ano? Ano kaya? Ano kaya sasabihin? Sa nagtatawag na yon. Bongbong nga, rebelya nga lang, boss. Oy! Iyak na ba? Iyak na. Oy, Utskala, Dren, late ka na. Usog ka na ng konti. Talagang gwapo si BBM. Gwapo! Sige. Pinaglihi nga ako dyan ng nanay ko. Sabi niya ng nanay ko, crush na crush daw niya si BBM. Nakita yung tatay ko, kamukha ni BBM. Dito na lang siya napunta. Diba? our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in... Ay, ang sakit! Stronger than ever daw. Sakit na naman sa mga Duterte. Dodog Jared Vlogs, Ramil Cruz, Nana Beth, di ba? Jojo Medina, boss, magpunta ka dito Italy. Nako, huwag kang magbiro ng ganyan. Sagot mo rin ba yung business class ko? Desert Spring, ang sakit niyan. Oo, sakit. Sabi nga ni Mixer Rubia, ang sakit. Di ba? Sakit naman, Naku, Diyos ko po. Kawawang mga Duterte, hindi na sila love. Sakit niyan talaga. Ako, masasaktan ako niyan dati. Kung makaano ka sa akin. G-Dax, Boss Mike, di kaya galing kay Francis Leo yung pinamigay na lupa? Oy! Aniwala naman kayo kay Francis, kay Norman Mangusin. Diyos ko po, lahat ng pinapakita noon, puro panglilin lang. Meron na nga bago yun eh. Bumili daw ng ng bagong Porsche.
Di ba? Makinig daw kayo, maigi, makinig kayo. Proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. Yun! Mahal pa ang Nissan Calibre. Mahal pa talaga yun. Di ba? Sa pick-up lang, mahal pa talaga yung Calibre doon. Di ba? Wala na eh. Paano ngayon yan? So, iyakan na. Iyakan ng mga Duterte. Di ba? Nako. Grabe. Ano na ngayon, mga Duterte? Yun patay na mga Duterte, hindi na sila love. Diba? Wala na, hindi na love. Noong nakaraang buwan lang, matatandaang nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Nakaraang buwan yan. Nag-resign saan? Sa PDP. Membro ng PDP. Sino? Si Gwen Garcia. Hindi si Gwen Garcia. Diba? Hindi si Gwen Garcia. Sabi dito, sir, ganda ng tit mo. Tunay ba? Tunay yan! Ano gagayahin ko si Norman Mangusin? Gaganon? Tunay yan. Hindi ako nagpo-postiso. Buo ang ngipin ko. Wala. Nabunutan lang ako ng ngipin 4 nung nagpa-retainer ako. Diba? No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora. Nang pagkakataon na niya magsalita, pinuri ni PBBM ang mga achievement na anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Alam mo! Hindi! Alam mo si Frasco, Oo, Frasco. Medyo ayus-ayusin nyo naman yung tourismo sa Pilipinas. Kasi, alam nyo, ako mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, kapag may dapat purihin. Pero ako, nakukulangan ako kay Frasco. Frasco, maraming pwedeng gawin. Para naman dumami yung ating mga turista sa Pilipinas. Medyo galingan mo naman. Kulang eh. Di ba? Kulang eh. Bigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Yan na nga ba sinasabi ko? Napakahalaga ng Department of Tourism para mapalago ang ekonomiya. Kaya tayo, alam nyo mga kababayan ako, kasi alam nyo naman, di ba? Sabihin na naman ng mga basher, yabang ni Boss Mike. RM2 cents, Atina, Granados. Yabang. Kasi lagi ako nasa ibang bansa eh. Nakikita ko yung pagkakaiba. Di ba? Hindi naman masamang kumopya. Basta ikakabuti, di ba mga kababayan? Kopyahin lang natin yung ginagawa ng ibang bansa eh. Di ba? Turismo, 64% ang help sa economy. Malaking bagay ang Department of Tourism. Pero alam niyo, nakukulangan talaga ako. Kung pwede ko lang palitan, papalitan ko yan eh. Miss Au. Di ba? Ang turismo, ang show window ng isang bansa. Kaya nga. Di ba? Kita nyo, airport. Pagdating sa airport pa lang eh. Pansinin ninyo. Di ba? Wala eh. Walang promotion. Wala, kulang. Punta kayo sa ibang mga pagdating nyo pa lang sa airport, makikita nyo na yung mga yung mga promotion ng ng turismo nila eh. Di ba? Correct, Boss Mike, parang gagayahin mo ang isang tao kung paano siya umasenso. Ganun, no. Walang masama sa paggaya kung ikakabuti. Ang mahirap yung ginagaya nyo, di ba, yung isang tao para sa walang kabuluhan. Tulad ng nakita nyo na, 'di ba? Na ang pangit ng resulta. Gagayahin nyo pa ba 'yun? Kapag pinalitan ko 'to, sigurado mas magaling ako rito eh. 'Di ba? Yung Ilog Pasig gagawin kong yan eh. Ala Thailand. 'Di ba no?
Oh, linisin ang Ilog Pasig. Gayahin natin yung Thailand. Hindi naman din malinis yung tubig sa Thailand, no? Oh, di ba? Oh, aminin natin, hindi naman din ganun kalinis yung tubig sa Thailand. Oh, gawa ka ng ano diyan, ng yung floating restaurant. Oh, di ba? Habang may kumakanta doon na Eraserheads. Oh, di ba? Yung magagaling nating mula ng mga karir diyan. Oh, di ba? Si Freddy Aguilar kaysa takbo ng takbo sa senador. Ng senador, di ba? Takbo ng senador, di naman nananalo. O para makatulong ka. O, yan mag-concert ka sa floating restaurant. Di ba? O, yung mga yung luwag-luwag ng natin, Ilog Pasig, ikutin nyo hanggang Marikina. Pakita nyo yung mga sapatos na malalaki doon. Kwentuhan nyo ng kahit hindi totoo. Di ba, no? Oh, been in Thailand. Oh, that water is nasty. Di ba? Magtandam. Sobra. Oh, pero kita nyo, no? Ang daming sumasakay, ang daming turista. Nag-i-enjoy sila doon sa buffet sa ano ba 'yon? Sa bangka nila. Oh, tapos iikot lang kayong ganon habang may mga kumakanta-kanta, ganyan. Oh, simple lang. Pondohan nyo yun. Diba? O yung maganda na nga yan, yung ginawa sa Maynila, yung Alabinis, palakihin nyo yun. No? Ang daming magaganda, alam nyo sa totoo lang, mas maraming magagandang tanawin sa Pilipinas kukumpara nyo sa ibang bansa. Ha? So, sa totoo lang, ang dami. Di ba? Oh, yan, yung Binis Grand Canal sa BGC. O, di gawin yung tourist spot yan. At saka alam nyo mga kababayan, hindi lang din yung mga taga-ibang bansa ang dapat na iniinganyo nyo na mag-travel mamasyal. Dapat, maging yung mga Pilipino, namamasyal din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Oh, kaso nga, pupunta tayo kung saan-saan. Diba? Naku, Diyos ko. Ang daming pwedeng gawin mga kababayan. O, yung Luneta, linisin nyo lang, lagyan nyo ng kahit na anong pwedeng kakaiba dyan, pailaw, ganun. O yung building, nung panahon ni Erap na naitayo dyan, abay, pagandahin nyo yung building na yun, nandiyan dyan na eh. O, gawin yung background sa mga picture ng mga dayuhan. Diba? Yung mga turista, lagyan nyo doon, nag-iiba-iba kulay. Mukha ng mga bayani natin, malaking mukha, lalabas sa picture. Pak, ganon, Jose Rizal, Andres Bonifacio. Mahina eh! Sino ba? Pwede ba ako maging neto? Pwede ba ako maging, consultant na lang? Sige. Di ba, no? Magaling ako dyan sa totoo lang, sa mga ganyan. Magaling ako dyan. Ang dami. Alam nyo, maganda. Kita nyo, ibibigyan kayo ng example. Dito sa Valenzuela, sa amin sa Valenzuela, yung napakaruming lugar na dating palaisdaan. Sino mga taga Valenzuela? Ngayon napakagandang restaurant, mamimingwit ka doon ng mga bangus, ng mga tilapia, tas lulutuin. Kita nyo, ang ganda ng pagkakadali doon. Yung mga ganun ba, gawin yung tourist spot, dalhin nyo yung mga doon, yung mga turista. Di ba? Meron ng Dolomite. Kaso nga, kulang yan. Alam nyo, kailangan marami. Kailangan pagandahin lahat para mawili. Di ba? Dami factory sa Valenzuela. Oo, pero naglilipatan na yung iba. Di ba? Ang daming pwedeng gawin mga kababayan eh. Kailangan lang naman kasi dyan, dikdikin yung mga mayor eh. Yun lang. Tulad niyan, di ba? Yung bang, ang problema kasi sa atin mga kababayan, ngas kugun tayo eh. Pag naumpisa, umpisa lang. Alam nyo, sa totoo lang, naku, dami talaga. Sa Subic lang napabayaan yung Baloy Beach. Yung Baloy Beach dati, ganda-ganda. Ngayon, tignan nyo, parang squatter eh.
Oh, di ba, Jingkohi? Alam mo yun, yung Baloy Beach. Sayang yun. Biruin mo napakaraming mga local na nagmamasyal, nagsiswimming. Kaso, napabayaan din. Hindi rin naasikaso. Oh. Sayang. Sayang. Anyways, mga kababayan. Basta ako, nakukulangan ako dyan. Oo. Di ba? Nakukulangan ako. Pero kay Mark Ramos, tama na eh. Di ba no? Our beloved Boss Mike Cervera.